Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. Ano naman tong pinapakalat na mga supporters ng natalong mayor sa Davao? I don't know kung siya ba talaga or mga supporters ba niya ang nagpakalat ng fake news na ito na posible daw na si Carlo Nograles ang papalit kay Pangulong Duterte pagka-mayor kung si Pangulong Duterte ay hindi makapag-take oath. Naku, talaga ba? Grabe mga kabibig. Ito yung pinapakalat nila ngayon kabibig. Oh. Naguguluhan daw ang Davao at ang tanging solusyon daw ay dapat makaupo ang second place. Second place. Grabe naman. Oy. Ito, basahin kabibig. Oh. Palakihan ang kabibig ha. Basahin natin. Ito tayo. Davao Mayoral Dilemma. What happens if Duterte can't assume office? Ito daw. Rodrigo Duterte is leading the Davao mayoral race by a wide margin. However, as someone in detention or facing charges abroad, he may be unable to take his oath of office, a legal requirement to assume the position. O yan ha. Under the local government code, if a candidate can't take their oath of office due to legal restrictions, they cannot assume office and the mayor post remained unfilled. Kung hindi na makatik oath si Pangulong Duterte, unfilled daw ang mayor's position. In this case ko no, ito na. The vice mayor cannot automatically become mayor since a valid result exists but the winner can't take office. Oh, yan na ha. Yan ang pinakakalat nila. If Duterte fails to qualify or is disqualified, the second placer, Carlo Nograles daw, may be proclaimed as mayor but only if proper legal action is taken. Ang proper legal action is taken? Disqualified ba si Digong? Hindi naman na. Oo. Si Nograles daw ang uupo, ang second place daw ang uupo. Kung si Duterte hindi makatake oath, grabe ang ambisyon ng mga supporter na to ha. Parang bangag din kayo. Uy, gumising na kayo. Tapos ng eleksyon, halata namang talo talaga yung si Carlos Nograles. Ito pa. Bottom line, it's not automatic. Legal steps must happen first. Until then, it's a gray area in local governance. And eyes are now on COMELEC and DILG for guidance. Nako po. So ano, mag-ano kayo ng urgent suspension? Kagaya ni Gwen Garcia? Uy, grabe naman itong mga tao na ito. Oy. Hindi pa rin sila nagmo-move on ba? Na alam naman nila, natalang talaga ang manok nila. Oy. Oh, ang wide margin talaga at ang gagamitin nila itong nangyari kay Digong na nasa ICC. Oy, take note. Alam nyo ba kung ano ang ginagawa ni Bibi Sara ngayon? Oo. Nag-file lang sila ng interim release para mabigyan ng tawag dito, liberty na makauwi si Tata Digong sa Pilipinas at maka-take oath. Kasi ito lang talaga ang posibleng maging butas. Hinahanapan nila ng butas si Tata Digong. Oy, na hindi makaupong mayor. Kasi gusto nila si Carlo Nograles ang gustong uupong mayor. Alerke naman mga taong ito, no? Hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Uy, patay na ang pag-asa ninyo. Sabi ni Tio Moreno, ha, sinagot ni Tio Moreno itong nagpapakalat ng issue, nagpapakalat ng fake news na si Carlo Nograles ang posibleng uupo ang second place. Ano to, Miss Universe? Ito. Sabi ni Tio Moreno, stop spreading misinformation. Whoever made this infographic, please stop. And if this propaganda is coming from the camp of Carlo Nograles, here's a suggestion. Try harder. Let us discuss this one by one, point by point. Ito yung claim nila. A candidate cannot be proclaimed or assume office without taking an oath. Ito yung sagot. True, but implying that the mayoralty will remain vacant indefinitely if Rodi Duterte cannot take his oath is false. The law provides clear remedies. At sabi naman ng Chis Escudero na pwedeng mag-request si Pangulong Duterte na yung consular sa The Hague ay pwedeng papuntahin doon
Oo. Or either si Pangulong Duterte ay pupunta sa embassy or the consular office sa The Hague at doon siya manumpa. Okay? Next, the vice mayor does not automatically become mayor if the winner is disqualified before proclamation. Ito ang sagot ni Teo. Also true. However, the position does not remain in limbo. Here's what the law actually says. The second placer cannot automatically be proclaimed mayor. This is a settled jurisprudence. The Supreme Court has consistently ruled that the candidate who obtained the second highest number of votes cannot be proclaimed in the place of the disqualified candidate. Nako, wala pa rin pag-asa. The only exemption is if the winning candidate is declared a nuisance candidate or his candidacy is void from the beginning, as discussed in the case of Domino v. Comelec versus Comelec. So no, Carlo Nograles cannot be proclaimed mayor just because Duterte can take office, unless a court declares Duterte a nuisance candidate or voids his COC. Paano naman? Si Duterte taga Davao. At hindi naman siya pwedeng mang-nuisance candidate. But that's impossible. He is the former president. And how come he is a nuisance candidate? Tama. What happens if Duterte cannot assume office? If Duterte is unable to take office, for example, due to detention or legal disqualification, then a permanent vacancy will be declared and the vice mayor will assume the position of mayor by succession. Per Section 44 of the Local Government Code, it states that if a permanent vacancy occurs in the office of the mayor, the vice mayor shall become the mayor. A permanent vacancy includes death, resignation, permanent incapacity, removal from office, or disqualification. Therefore, the claim that the Davao City mayoralty will remain unfilled if Duterte is disqualified is false. The suggestion that Carlo Nograles will automatically be proclaimed is also legally unsound. The vice mayor will succeed as mayor once a permanent vacancy is established, and that's the law. So stop distorting the laws and the rules. The law is clear. Diba? Nakakaya naman itong mga taong ito. Diba? Palaging sinasabi na, ay nako, kailangan talaga tawag ito, dapat si Nograles na ang mag-uupong mayor. O tingnan nyo anong nangyari ngayon. O nagtatakan na ang mga taga Davao kung paano daw uupo. Mag-take oath si Pangulong Duterte. Di ba? Mag-take oath siya. Oo. Ito pa ang ito ang sabi kasi kanina. Makinig kayo. Sabi ni Cheese Escudero, clarify niya sa kanyang press briefing na our consular officials can visit Duterte if he permits and requests it. This would allow him to take his oath of office as mayor before them. Tingnan nyo. So, pwede pala mag-take oath si Pangulong Duterte kung nandun siya sa ICC. Sabi din ni Cheese Escudero, subalit kung hindi siya, si Duterte, makaka-away for circumstances or reasons behind his control dahil nga nakadetain siya sa The Hague, ayon sa Local Government Code, ang papalit ay ang vice mayor. Sa kasong ito, si Mayor Baste Sebastian Duterte. Pwede lamang siyang mag-appoint, mag-fire, pagkalipas ng 30 days na bakante pa rin ang pwesto. But for the first 30 days, acting lang muna siya. Diba? Pero may nakatalaga ng proseso para dyan. Hindi na kailangan mag-imbento pa na gagawin dyan. Yun mga sinasabi dito. Pwedeng magawa lahat yan. May mga nag-iisip siguro kailangan pa niyang lumabas para magpunta sa embassy or consular para sumumpa. Hindi siya pwedeng pumunta at mapanumpa sa harap ng isa sa ating embassy or consular officials. Kung hihilingin niya, dahil ang consular visit ay pwede lamang kapag hiniling nung nasasakdal or akusado. Hindi siya pwedeng persahang pumunta kung saan siya nakadetain or kung ayaw niya. Karapatan niya yon ayon sa rules of The Hague. So, may proseso naman yun. Yun mga kabibig ha.
Dapat talaga tayo, maging alam natin kung ano talaga ang mga nangyayari. Hindi yung panay-paniwala tayo sa mga pinopost nila na ngayon para lang talaga masira ang pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At grabe naman itong mga feeling. Uy, sumobra kayo sa pagka-feeling ninyo. Natalo na nga yung manok nyo, pipilitin nyo talagang umupong mayor. Ano bang gusto nyo? Do you think Davao City, do you think Davaoenos will agree sa gusto niyong mangyari na si Carlo Nograles ang uupo ang second place? Magkaroon ng maraming rally at kaya-kaya ni Carlo Nograles na harapin ang mga taong galit. Ha? Kaya nga, stop na. Oo, talo na, mag-concede na kayo. Nag-concede na ba si Carlo Nograles? Hindi ko pa nabasa, wala pa akong balita kung nag-concede na si Carlo Nograles. Pero the best thing na gagawin ni Carlo Nograles, mag-concede na siya. Aminin niyang talo na siya. Si Migs Nograles ba, ang kapatid ni Carlo Nograles, nag-concede na ba sa pagiging talunan sa pagkakongresista? Hindi pa rin. So, sabi ng iba, ang taas ng pride. Alam naman natin ang butuhan na talong-talo talaga sila, mga talong-talo. So, yun kabibig, ano ang iyong opinion hinggil dito mga kabibig? Well, ang legal team ni Pangulong Duterte ay talagang minamadali ang pagproseso para maka-take off si Pangulong Duterte. Sila naman ngayon ay nag-submit ng petisyon para sa interim release or temporary liberty para at least kung mapabigyan, makaka-uwi si Pangulong Duterte at makapag-take oath. Well, meron pa man 30 days after proclamation. So, yun, minamadali na ngayon ng mga legal counsels ni Pangulong Duterte. At I think kasama si VP Sara Duterte dyan. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. Ano ang inyong opinion hinggil dito na si Carlo Nograles daw ang second runner-up ang papalit kay Pangulong Duterte kung hindi makapag-take oath? Ganon? May ganon ba? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.